Reklamo ang salubong ng mga commuter sa unang araw ng pagbabawal sa EDSA ng mga bus na galing Cavite at Batangas. Ang mga bus hanggang sa Southwest Integrated Bus Terminal na lang sa Parañaque. Himutok ng mga commuter ang gulo-gulo raw ng sistema. Nakatutok doon live si Steve Dailisan. Steve! Rush hour na ngayon, Igan, kaya naman punong-puno na ng mga pasahero na pa Cavite at Batangas. Itong bagong bukas ng Southwest Integrated Provincial Bus Terminal dito sa Parañaque City. Kada 10 minuto, Igan, yung alis ng mga bus dito at karamihan sa mga umaalis na bus, punong-puno, marami yung mga nakatayo. Ang sabi ng MMDA, mas maginhawa raw ang pagbiyahe ng mga commuter ngayon. Pero marami sa mga pasaherong nakausap natin kanina, merong mga nanibago, nagalit at hanggang ngayon ay umaalma. Galit at maluha-luha ang pasaherong ito mula Cavite na napilitang maglakad habang umaambon sa walkway ng terminal sa kabila ng iniindang opera sa namamagang paa. Nadapa ako eh. Grabe naman. Grabe mo wheelchair dapat. Perwisyo, hindi tulong. May 2 pasahero ring nadapa habang naglalakad. Ginamot naman sila ng MMDA Rescue Team. Sa layo na nilakad papunta rito, ang bigat ang dala, buti ko wala kang bitbitin, di ba? Ilan lang ito sa sumalubong ng mga reklamo sa MMDA kaninang umaga. Maging si Chairman Francis Tolentino nakatikim sa mga pasahero. Di lang daw oras sa biyahe ang nadagdagan, kundi pati gastos sa pasahe. Pagbaba kasi ng bus, kailangan lumipat ng iba o sa kalapit na bus dispatch terminal ng MMDA. 26 lang kami dati hanggang Lotto na, ngayon 20 hanggang dito, tas 25 kapag nag-UV Express pa. Di 45 na yung kawawa naman kami. Hindi naman daw hangad ng MMDA na mapasama ang mga commuter. Sa bagong terminal, di na makakapasok sa EDSA mga bus galing Cavite at Batangas. Di gaya dati na sa kalsada nag-aabang, ngayon nakasilong na ang 20 bus bay depende sa destinasyon. May palikuran, air-conditioned waiting area, bantay sarado ng CCTV camera at MMDA enforcer. Hintayin natin, tulong-tulong na lang siguro. Ginagawa naman natin lahat ng paraan. Yung mga umaangal na pasahero, ako pa nga nag-file ng petition para bumaba yung pamasahe nila eh. Pero nagkaroon naman ng build-up ng mga sasakyan sa bahagi ng Naiya Avenue at Macapagal Boulevard. Dito kasi naiipon ang mga sasakyan papasok sa Integrated Bus Terminal. Pinareconfigure na ni Tolentino ang traffic signal light para mas bumilis ang daloy ng mga sasakyan. Sabi ng MMDA, mararamdaman ang epekto ng terminal kapag natapos na ang 2 malaking provincial bus terminal ngayong taon. Ito ang sasala sa may 8,000 provincial buses na nakadaragdag daw sa traffic sa EDSA at ilang pang kalsada sa Metro Manila. Ang proyektong ito, kontra-traffic na, bawas polusyon din daw. Siguro yung level of pollution sa EDSA TAF, bawasan yun. Sabi nung iba, hindi raw may patutupad ito. Sabi nung iba, hindi maaaring mangyari. Diba? So, yung pinangarap nung 1950 pa, hindi pa nga ako sinisilang. Bis na nabigyan ng liwanag ngayon na po pwede pala. Igan, meron din naman mga pumuri sa MMDA kanina. Ang pangako ng MMDA ay aayusin daw nila partikular yung mga walkway na sinasabing putol para hindi na maulanan pa o maarawan yung mga pasero na maglalakad patungo dun sa kanilang lilipatan na masasakyan. Meron na rin silang inihanda ng mga wheelchair para naman dun sa mga persons with disability, lalo na yung mga senior citizens, para maalalayan din sila. Maging dun sa pagbubuhat ay magtatalaga na rin daw sila ng porter. Ang pinag-aaralan ngayon, Igan, ng MMDA ay yung paglilift ng number coding dun naman sa mga bus na bumabiyahe ng Cavite, dahil sinasabi niya na nasa 800 lamang naman daw yung mga bus na ito at hindi napapasok o makaka-apekto pa sa mabigat na daloy ng trapiko sa EDSA at iba pang bahagi ng kalsada ng Metro Manila. Igan. Maraming salamat, Steve Dailisan.